Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay atin namang pag-uusapan yung naging laban ng Cherry-Tigo crossover kontra dito sa Petrogas Angels. Kasi kahapon po is nagkaroon ng laban itong Cherry-Tigo kontra sa Angels at natalo po itong Cherry-Tigo sa loob ng 3 straight sets. So ating pag-uusapan ano nga ba yung maging impact ng laro ng Cherry-Tigo versus Petrogas dito naman sa Creamline Cold Smasher. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika is natalo po itong Cherry-Tigo dito sa laban kontra sa Petrogas Angels sa loob ng 3 straight sets. At yung naging score nga is 20-25, 16-25 at 12-25 pabor sa Petrogas. Okay, at marami nga ang nagtatanong at nagtataka bakit ganoong performance itong ipinakita ng Cherry-Tigo. Okay, kasi nakikita naman natin dito na obviously is hindi ito yung pinaka-peak na performance ng Cherry-Tigo crossover ang naging laro nila kontra sa Petrogas. So nakikita natin itong merong strategy kasi sa sinasabi natin itong pagpapatalo minsan ay parte ng strategy ng game. Although hindi yan all the time nag-work, but nagiging strategy yan even doon sa mga world class na laro. Okay, so dito is nakikita natin na nagbago na yung ranking kasi dati pang number 7 itong Petrogas, which is supposed to be makakalaban nila itong Signal, but ngayon is number 6 na sila. So nagbago na po yung mga kalaban nila, hindi na po Signal kundi ito na pong Creamline Cold Smasher. At mga kapolitika, yung ating kasi gusto doon is ating expectation itong nakarang araw ay dapat makalaban ng Creamline Cold Smasher itong Capital One para naman is sigurado na makarga sa top 4 itong Creamline Cold Smasher. Kung ikukumpara mo dito na makakalaban nila itong Petrogas Angels na kung saan is natalo nga sila doon last week sa laban kontra sa Petrogas dahil nga back on track na itong si Wilma Salas. Okay, so mga kapolitika, ito po yung naging final ranking dito sa round 2. So yung number 1 pa rin is yung Akari Chargers, which is wala pa po silang talo. Itong Signal, Creamline Cold Smasher yung pangatlo, pang-apat is PLDT, pang-lima itong Cherry-Tigo crossover, pang-anim ang Petrogas, at pang-pito itong Capital One, at yung last is Farm Fresh naman sa pang-walo. So it's official na Petrogas Angels itong mga kalaban ng Creamline Cold Smasher. And actually na-mention natin ito doon sa ating mga previous video na meron namang way na maiwasan ng Petrogas ng Creamline itong Petrogas. Ito ay sa pamamagitan po ng kailangang talunin ng Cherry-Tigo itong Petrogas, but sad to say na hindi nga ito nangyari. So it's official na sila na nga yung makakalaban ng Creamline. Okay, so mga kapolitika, obviously is nagpatalo po itong Cherry-Tigo. Ito yung ating personal na assessment dito sa naging laro ng PGA kontra dito sa CTC. So nagpatalo po obviously itong Cherry-Tigo kasi kahit manalo or matalo man itong Cherry-Tigo is wala namang magbabago dito sa mga kalaban nila sa knockout round, which is itong PLDT. So ibig sabihin nito is na measure na ng Cherry-Tigo na bakit pa sila magpapakahirap na talunin itong Petrogas Angel. Ganun din naman ang mga kalaban nila sa knockout round. Ang sinasabi nga ng iba ay binigyan lang daw ng Cherry-Tigo ng magandang laban itong Creamline, which is gusto nga nila na matalo ng Petrogas itong Creamline kasi doon last week is natalo ng Petrogas itong Creamline sa pamamagitan lang ng import at itong kanilang Phil-Am na si Van Sickle. So dito mga kapolitika is kasi ang catch dito is itong Cherry-Tigo, kung matalo nila, kasi natalo na nga ng Cherry-Tigo itong PLDT doon sa last na game nila, di ba? So ang dito, ang iniisip siguro dito ng Cherry-Tigo is kung matatalo nila itong PLDT at matalo ng Petrogas itong Creamline dito sa knockout round, ay wala na silang kumbaga karibal dito sa finals or even sa bronze sa final 4. Okay, we're talking about final 4. So dito is kasi itong Creamline is parang ito yung kahinaan ng Cherry-Tigo. Okay, so kumbaga is ayaw na nila na mabilong doong
itong Creamline Coal Smasher dito sa magiging Final Four, kasi may tendency yan na yung Creamline is makakalaban din la sa dito sa Final Four. So basically is dapat wala na itong Creamline, para kasi ito yung weakness nga, 'di ba, ng Cherry Tigo. So gusto na nila na talunin lang sila dito ng Petrogas Angels. So ganun po ang catch doon. So again, tayo personally na ito ay part ng strategy ng Cherry Tigo, kasi sa sinasabi natin even sa mga world class na laro, naging parte po yung yung pagpapatalo, but not all the time na nag-work ito. Depende na lang kung sure ka na talaga nga doon sa ranking mo na mapapasabak ka. Okay, but ang naman dito, ang disadvantage naman dito kung in case na matalo rin ng Creamline itong Petrogas Angels, ay may rin na magkikita sila doon sa 4 na teams na maglalaban-laban. Okay, so ganun po ang magiging dyan, ganun po ang magiging sistema dyan. So dito ang magkakalaban po sa August 24, 4 PM is mayroon na po tayong schedule. Sa po dito sa 4 PM is Signal versus Capital One, and then sa 6 PM naman is Akari Chargers versus Farm Fresh Foxes. Okay, so kung sino po dito sa Signal, dito sa August 24 na game, yung mananalo is sila po yung maglalaban-laban para sa finals. So at the same time dito sa August 27 is so kunin dito yung magiging makalaban dito sa August 27 is yung sa 4 PM naman is yung Cherry Tigo versus PLDT, and then 6 PM is dito makakalaban yung Creamline Coal Smasher versus Petrogas Angels. So mga kapolitika, dito po talaga ang dapat na gawin dito ng Creamline ay yung pinaka best of the best yung maging performance nila, kasi sa sinasabi na nga natin, back on track na nga itong si Wilma Salas at dagdagan mo pa itong si Van Sikel. At isa rin sa inaabangan at expectations ng mga supporters ng Creamline ay sana makapaglaro na itong si Alyssa Valdez at si Toots Carlos, kasi wala naman silang duty dito sa Team Alas. So sana man lang is makapaglaro sila, at sana ay makatulong sila dito sa kanilang team, kasi hindi po basta-basta itong team na kailang makakalaban, kasi andito na nga po yung kailang tagabuhat na si Wilma Salas. Ito yung dapat paghandaan talaga ng Creamline. Okay, so hindi pa rin nakakasiguro itong Petrogas na sure na silang mananalo, mga kapolitika, kasi doon sa laban nila doon sa sa naunang mga matches ay 5 sets po yon. So ibig sabihin po yung 50-50 case yon, which is it means na pwedeng bumaliktad yung resulta sa mga susunod na laban ng Petrogas versus dito sa Creamline Coal Smasher. Okay, so again, itong magiging laban sa mga susunod na araw ay ating aabangan, at bibigyan ko rin po kayo ng update, mga kapolitika. Okay, so ano sa tingin nyo ang naging laban ng Petrogas, mga kapolitika, versus dito sa Cherry Tigo? Talaga nga bang nagpatalo itong Cherry Tigo para makakalaban ng Creamline Coal Smasher itong Petrogas dito sa knockout round? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, mag-comment down below para updated kayo dito sa ating mga latest issue.